Buenos dias, damas y caballeros. Yan ang ancestral house namin. Diyan ako lumaki, ha? Ayan, at saka ito yung gym ng eskwelahan. So kung saan ako nag-aral sa elementary school, dahil yung nanay ko ay teacher, assistant principal yung nanay ko. So yan, ha? Kaya dito tayo magsimula, ha? This is where it all started for me. Okay, so we're gonna discuss itong warning, no less than coming from Sara Duterte, from The Hague, na hindi daw Noel hindi daw magkakaroon. Jo, I'm walking you kamedras na vlog. Noel daw, walang election. There will be no election in 2028. At ito daw, simula daw itong taon, ni Marcos admin will work on a Noel or charter change program. Charter change. Hello. Ito ang old house namin dito. Okay. Medyo mali yung napindot ko. Sadali. Ito yung old house namin na dating library. Na matagal-tagal rin kami tumira dito nung ginagawa pa yung East Zamboanga Business and Events Place. So itong old house ni Bad. Pero medyo bihira lang kami tumira dito noon. Pero okay naman siya. Sa likod kasi niyan ilog eh. Malamig-lamig, malamig-lamig. Medyo napabayaan na rin. Simple lang, pero you know, I like to go back to my roots. Kaya enjoy ako when I live there, when I stay there. I enjoy it. Kasama siya sa compound ng pamilya namin, including dito all the way there. So compound namin yan. So yan, andyan yung old old house namin, ha? Ayan, okay. So yan, ha? Halos within the compound lang ng pati ito, these are all our properties, ancestral. Okay. So yan. Yan ang ditong sentro namin. Marami pa mga ibang pero ito ang pinaka main sa malapit sa highway. So yan, Noel, Noel and charter change. And then na daw, hindi na daw aalis sa pwesto ang mga Marcoses, So ito ang pinofloat ngayon ni Sara Duterte, So will this be possible, Will this happen? Hindi natin masabi, it is very crucial for us to see this happening. Kung inanunsyo ito, it is diyan natin makikita kung seryoso ba ang Malacanang o seryoso ba ang Kongreso kung i-anunsyo ito ni Presidente. Hello. Kung i-anunsyo ito ni Presidente during the State of the Nation address, diyan lang natin malalaman kung by the way, tingnan nyo. Ayan. Sino ba yan? Sino ba yan na nag-aanunsyo dyan? Si Bat. Of course, si Bat yan. Kala ng mga tao dito tatakbo tayo, pero pinopromote lang natin yung negosyo natin. Kasi uso naman ngayon yung mga vloggers na ini-endorse yung mga product. Kaya sabi ng asawa ko, bakit kukuha pa tayo ng iba? Ikaw na lang, libre pa. So yan, So
Ito na, this is the highway going to my place. Sige, mahaba to. At kitapos dito makukumpleto na natin yung 6 to 8,000 steps. Pareng buenas. So yan, no? Yan ang barangay hall namin dito. Dyan rin yan rin naging matagal dyan na nag-serve yung tatay ko as barangay captain, as the one of the most well-loved barangay captains dito sa lugar namin. Yan ang barangay hall complex. So yan. Yan. Sige. I-kuan ko na lang, i-forward ko na lang yung view para makita nyo yung farm namin dito. So tulad ng sinabi ko, farm kuan kami. Bread basket kami ng Zamboanga City. Farming barangay kami. Maraming farmers dito. Kaya medyo, alam niyo naman ang Pilipinas, kahit sinong gobyerno, medyo neglected parati ang farming sector. Sa ibang bansa, mayayaman yung mga farmers kasi gusto nila mag-stable sila, tinutulungan ng gobyerno. Dito wala. Kanya-kanya ka. Sa kuan ka, bahala ka sa buhay mo. Kaya kasi gusto nila mag-import lang. Kasi kung mag-import, may kita sila. Malaki ang kita. Mag-import from Vietnam, Thailand, hanggang ngayon. So yan ang kuha namin. Kaya medyo lugi pa nga medyo mahirap to be a farmer dito sa. Meron rin kami mga kuha dyan sa likod nung eskwelahan kanina. May mga, pero lugi tamang-tama lang para sa amin yung ani. So yun, para sa nanay ko naman yun. Okay. So yun, kaya ba ang charter change? At gagawin ba nila? Kasi ang sabi ni Sara na they want to remain in position. And also, syempre, takot rin sila na babalikan sila ng katakot-takot nila Sara sa mga kaso papailan sa kanila lahat. That's why wala silang choice but to amend the Constitution so that they can remain in power. At syempre, that will ultimately stop the livelihood or possibility. Although ngayon nakikita natin hindi na sure ball. Ito ang hardware rin ng bagong barangay captain ngayon na nephew ko na si Jade Barredo. Yan. Galing yan. Galing na negosyante, magaling din na barangay captain. Yan. So yan, will Chacha work? Will charter change work? It depends on the political wins. Sa Congress siguro, like last time na ginawa ni Romualdez, kung saan bumuo sila ng 200 billion para yung sa Chacha, yung sa People's Initiative, pambayad sa mga magsasign for People's Initiative. Pero yung pala binibigyan 5 to 10 million kada signature. Magsasign ka na tumanggap ka ng 10 million or 5 million, pero yung 10 million isasign mo, ang bibigay lang sa'yo is 2,000, yung 10,000 isasign mo na tatanggap ka ng 10,000, ang bibigay lang sa'yo 2,000. Kung isasign mo tatanggap ka ng 5,000, ang bibigay lang sa'yo 1,000. So mas malaki pa. Ang daming mga kongresista tiba-tiba doon sa pera ng bayan. Yun nga, dapat investigahan din yun in the future. Dapat investigahan din
Sila Romualdez. Baka na yun nila Romualdez eh. They should be investigated for that. So, yan. So, will Chacha work? Maybe judging from the People's Initiative failure, it might not. Kasi una, ganun. Sa hanggang Kongreso lang sila. Itinigil ng Senado. Pinatay ang Chacha dahil gusto nga nila patayin rin ang Senado eh. Pinatay ng Senado ang Chacha. And then dahil medyo controversial siya, umatras na rin si President Bongbong Marcos. At hindi na niya sinuportahan ito. And then isa pa, yung experience ni kay Romualdez, it will only work kung marami kang extra funds na manakaw sa gobyerno. Ngayon malabo na. Kasi binabantayan na ng taong bayan yung budget. So malabo na magawa mo pa yung parang kay Romualdez na isinayang mo for your political ambition. Binuhos ng 200 billion, more than 200 billion para lang. Pwera yun na, hindi pa yung sa flood control. Sa kwan lang yun, sa sinasabi mga ayuda, mga AIX, mga ano. Kunwari, tinutulungan yung tao. Pero yung pala, pinapasign para sa Chacha, para sa People's Initiative. So, yan. So, malabo na yan. Makakwan pa, maka-create pa ng ganyang kalaking pera. Kahit gusto pa man ni President Bongbong Marcos, babantayan na siya ng tao. Ngayon nga, di ba, yung budget sa flood control, bawas na. Wala na anong insertions, wala na mga AIX, tupad, yung basic na lang. So, kumbaga mahirap na gawin yun yung ginawa nila Romualdez. So this will fail. Itong kung meron man, kung tama man ito si Sara, kung meron man Chacha move, it is bound to fail. Kaya ako sa gobyerno, wag na lang, never, don't even think about it. Don't even think about it. It will fail. Yan ang kuha natin. Yan ang take natin dito sa issue na ito. Kasi marami na rin, di ba? Recently, meron rin interview kay President Bongbong Marcos sa foreign press, kung saan sinabi niya na he is open to the idea of amending the constitution to bring progress to the country, to open up the economy to foreigners. Kaya tingnan nyo ngayon, walang investor dahil sa gulo natin dito. Sino gusto mag-invest dito na ang vice presidente nagbigay ng death threat sa presidente? At sinong gusto mag-invest dito na kung papasok ka sa isang lugar, kung mag-invest ka sa isang lugar, bibigyan mo lahat from the barangay captain to purok leader to the councilor to the mayor. So sinong investor papasok dito at ang bagal-bagal i-proseso yung papeles? So yan ang, it's the system that is problematic, hindi yung constitution. System failure tayo, system failure. Ayun, sige. Maganda rin to. Nakikita ko yung mga lugar dito na medyo na rin, dumadami na rin yung mga negosyo dito. Yun. So this is again bound to fail. This is kung meron man, pero we'll see, we'll see, kasi this will involve billions of resources,
para maipasa ito sa Kongreso, billions of resources para maipasa sa Senado, and then yun, para tanggapin ng tao, pati mga vloggers, mga bayaran vloggers, talakihan nila yung bayad dahil dito. So madugo ito, magiging madugo ito talaga. And syempre people will tututulan ito ng tao kasi very suspicious kung saan, kailan paalis na ang Marcos administration, saka pa gagawa ng ganito, ha? Saka pa very very suspicious na ang target nila ay talagang one lang, to remain in power longer than necessary. Okay? So yun ang take natin dito sa issue na ito. Yan ang dami na rin pala bahay dito. And we will be giving you more updates from my own barangay. Morning! Exercise lang, tam-vlog pa. Morning. Yun ang issue, ha? Kaya dito tayo dumaan sa highway, akala ko wala na nakikilala sa akin dito. Marami pa rin. Oh, kaya na-distract tayo masyado, ha? So yan, this is part of my barangay. Yan. So okay, hanggang dito na lang muna tayo, ha? Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.